Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig, kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib, tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome. Samahan po natin ang isa't isa sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Tayo po ngayon ay pumapasok sa panahon ng Kwaresma. Alam natin, ngayon ay Martes ng unang linggo na nakapaloob sa 40 araw ng panahon ng paghahanda. At ang mensahe sa atin ay pagnilayan daw. Isang paborito nating topic, Marami tayong paboritong pagkain, yan, Maraming masarap kainin. Pero sabi nga sa ating ebanghelyo, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya higit sa pag-isip natin kung ano ba yung masarap nating kakainin sa araw na ito, isipin natin, ano ba ang bubusog hindi lang sa ating katawan, lalo't higit sa ating kaluluwa. Tandaan, hindi lamang ang ating katawan ang nangangailangan ng pagkain at nutrisyon. Kasi kadalasan, pinupuno natin ang ating sarili ng mga makamundong tinapay. Ngunit ang buhay, ang uri ng lubos na nagbibigay kasiyahan, ay hindi natin matatagpuan sa mundo.
ang kaganapan ng buhay, ang lahat ng nagpapayabong dito ay nagmumula sa mismong puso ng Diyos mula sa bawat salita na Kanyang ibinubulong sa atin. Napakaganda po, no? Naniniwala ko hindi tsamba na nangyari, inilalahad sa unang pagbasa, ganito rin ang nadudulot ng salita ng Diyos. No? Sabi doon, kung paano ang ulan ay gumigising sa tuyot na lupa, ang salita daw po ng Diyos ay bumubuhay sa ating pagod na kaluluwa. No? Nangangakong magdadala ng ani ng pag-asa at pag-ibig. Kaya nga po kadalasan ng paanyaya sa atin, habang tayo ay nagninilay, no, tingnan daw po natin paano nangungusap ang Diyos, lalo't higit sa mga panahon tayo ay nagninilay sa Kanyang salita. Bawat salita na binibigkas ng Diyos, kahit ang tila baga pagsasara ng pintuan sa buhay natin, no, ito daw ay isang regalo, isang landas patungo sa buhay. No? Hindi nag-aalok ang Diyos ng mga walang lamang pangako. No? Remember, God will never offer us empty promises. Kapag siya ay nagsasalita, ang kanyang pag-ibig ay bumubuhos. Isang pag-ibig na kahit sa huli namumulaklak. No? Nakikita natin ng kaganapang ito sa kanyang anak na si Jesus. Ang buhay na salita sa piling natin. At sa kalooban ng salitang ito, ibinigay niya sa atin ang isang kayamanan, no? Isang panalangin na araw-araw rin nating niyayakap at ipinapanalangin, no? Sa katagang Ama namin, no? Ito'y isang panalangin na hindi lamang binubuo ng mga salita, kung hindi ito'y panalangin nagpapahayag sa atin ng isang ugnayang buhay patungo sa kabanalan. Ito ay isang banayad na kamay na gumagabay sa atin upang maunawaan kung sino talaga ang Diyos, ang ating mapagmahal na Ama. Kaya nga po, masasabi natin, ang panalangin ito ay isang perpektong buod ng lahat ng mabuti at lahat ng itinuturo sa atin. Sapagkat ang lahat ng ating maririnig at ginagamit sa panalangin matatagpuan dito, ito'y paghiling daw, no? Kung ano ang tunay na mahalaga at makikita natin sa tamang pagkakasunod-sunod ayon sa diwari ng pag-ibig, no? Makikita nyo po yan. Kahit kung paano sinimulan at natapos, no? Nauuna doon yung ating pagpapahayag ng ugnayan natin sa Ama. At ang ating unang hinihiling, 'di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. No, napansin niyo po? Nandoon yung pagpapahayag natin, yung kabukasan ng kalooban natin sa kalooban ng Diyos Ama bago natin isunod yung mga kahilingang pampisikal, pagkain, pag-adya sa masama, maging sa tukso. Kaya nga po, napakaganda ng itinuro sa atin, no, ng ating Panginoong Hesus. Kapag sinabi nating Ama namin, kinikilala natin na tayo ay bahagi ng isang mas malaking pamilya. Isang komunidad na pinagbubuklod ng pag-ibig. Kaya nga, ang panawagan ay makita ang bawat isa bilang mga kapatid, upang magbigay ng kaparehong kapatawaran na natatanggap natin mula sa ating Ama. No? Nakakalungkot man aminin, no? Alam rin natin, minsan iba-iba rin tayo ng turing kahit sa mga kapatid natin. No? Pero sa bawat paghiram natin ng mga salitang ibinigay sa atin ni Jesus, ito rin ay pagpapahayag na anuman ang ating pagkakaiba-iba, handa pa rin tayong magbukas ng kalooban upang bigyang puwang ang ating pakikipag-ugnayan sa mas malaking pamilya natin. At ito rin ang isang pinapahayag natin at sana makita natin sa tuwing nananalangin tayo ng Ama namin, makita natin walang ulila sa atin.
Hindi po natin inimbento ang ugnayan natin sa Diyos. Kaya nga may tapang po tayong sabihin, hindi ako mag-isa. Hindi ako dapat mangamba. No? Pero sana makita rin natin, hindi po ibinigay ni Jesus ang panalangin ito para lang basta ulit-ulitin lamang natin. Hindi natin ito sinasambit para masabing kabisado lang natin. Sa kabilang banda, nais niyang maramdaman natin ito upang hayaang tumagos ang bawat salita sa ating mga puso. Sapagkat ang hangad naman talaga niya ay ang isang relasyon sa atin, hindi lamang ritual, no? Ugnayan, tagus, higit pa sa mga bagay na kinabisa. Kaya nga po sa Kwaresmang ito, no? Sa panahon ng paghahandang ito, tayo daw po ay maghinay-hinay, magnilay-nilay sa bawat salita na ating sinasambit mula sa panalangin Ama namin. Hayaan daw po natin ang pag-ibig ng Diyos na tunay na magpakain sa atin upang punuin tayo ng masaganang buhay na Kanyang minimithing parating ibigay. Hayaan natin ang Kanyang mga salita ay magpanibago sa atin mula sa loob hanggang sa labas. Mga minamahal naming kapatid, habang tayo'y umuusad sa panahon ng Kwaresma, hindi lamang sana tayo nakatuon sa mga bagay, sa mga ritual, sa mga panalangin at litanyang ang haba-habang kinabisa. Bagkus, mas mapaigting nawa natin ang pagyakap at mapanindigan natin ang salitang Ama namin. Sapagkat sa ating panalangin ito, magagawa rin nating harapin at suungin ang buhay. Marami man tayong pinagdadaanan, kailanman hindi tayo nilikhang mag-isa, hindi niloob ng Diyos kayanin nating mag-isa. Sa bawat pagkakataon, ang Ama namin, paalala, walang ulila sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, mayakap nawa natin ang katotohanan ito. Iisang pamilya tayo, iisang bayan ng Diyos. Nawa, lumalim tayo sa ugnayan natin sa nag-iisang Ama natin. Amen.